Mga kapatid, alam nyo ba na hindi lahat ng advice ay makakabuti sa'yo? May mga sinasabi na parang tama, pero sa totoo lang, hihila sa'yo pababa. Ngunit ayon sa Biblia, may mga payo na dapat mong iwasan dahil sisira lang yan sa buhay mo. Heto ang mga halimbawa. Mga advice na sisira sa buhay mo. Number 1, gantihan mo ng masama ang nakagawa sa iyo ng mali. Ito yung pinaka-common, kapatid. Kapag may nanakit o nanisi sa iyo, sasabihin nila, bumawi ka para makaganti ka rin. Pero alam mo ba na kapag gumanti ka, lalo lang lalaki ang gulo at ikaw pa ang mahihirapan? Sabi sa Roma chapter 12 verse 17, Huwag kayong gumawa ng masama sa sinuman. Sikapin ninyong gumawa ng mabuti sa paningin ng lahat. Kapatid, ang pagganti ay parang pag-inom ng lason at inaasahan mong mamamatay yung kausap mo. Ngunit, ikaw ang masisira, hindi sila. Number 2, puro sarili mo lang ang isipin mo. Sabi nila, love yourself first. Pero minsan, nagiging sobra na. Puro ako na lang. Kapag ganito ang payo, mawawalan ka ng tunay na kaibigan. At puro sarili lang ang iintindihin mo. Ngunit sabi sa Biblia, dapat marunong tayong magmalasakit. Pilipos chapter 2 verse 4. Huwag lamang kayong magmalasakit sa sarili, kundi magmalasakit din kayo sa kapwa. Kapatid, ang taong makasarili sa huli ay mag-isa lang din. Ang tunay na saya nasa pagbibigay at pagtulong. Number 3, huwag kang magmadali. Tamad ka lang naman. Ito yung advice na nakakababa ng loob. Kapag sinasabi nilang wala ka namang mararating o tamad ka lang, huwag kang maniniwala. Ang Biblia ay nagsasabi na dapat tayong magsikap at magtrabaho ng maigi. Sabi sa Kawikaan chapter 12 verse 11, Ang gumagawa sa kanyang lupa ay nabubusog ng tinapay. Ngunit ang mga sumusunod sa mga bagay na walang kabuluhan ay walang kaunawaan. Kapatid, huwag mong hayaang sabihin nila na wala kang kwenta. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Kaya kumilos ka at magsikap. Number 4, siraan mo sila para ikaw ang magbukhang tama. Minsan, may mga taong nagsasabi na para manalo ka, siraan mo muna sila. Pero alam mo, kapatid, ang kasinungalingan at paninira babalik din sa'yo sa huli. Hindi ka mananalo sa maling paraan. Kawikaan chapter 26 verse 28. Ang dila ng nagsisinungaling ay napopuot sa kanyang mga pinahihirapan, at ang bibig ng mapagpaimbabaw ay gumagawa ng kapahamakan. Kapatid, manalo ka sa tamang paraan. Ang katotohanan, laging mananaig. Ang siraan, panandalian lang ang saya, pero pangmatagalan ang sisi. Number 5, wala nang pag-asa, sumuko ka na lang. Ito yung pinakadelikado, kapatid. Kapag nahihirapan ka, sasabihin nilang, itigil mo na yan, wala namang mangyayari. Ngunit, sabi sa Biblia, hanggat may buhay, may pag-asa.
at kasama mo si Lord, kaya mo lahat. Ayon sa Galatia chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo mapapagod. Kapatid, huwag kang makikinig sa mga negatibo. Ang taong sumusuko, talo na agad. Pero ang lumalaban kasama si Lord, siguradong panalo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, hindi lahat ng payo ay tama. Pakinggan mo ang sinasabi ng Biblia, dahil yan ang katotohanan na magdadala sa iyo sa tagumpay at magandang buhay. Huwag kang magpadala sa maling salita. Manatili ka sa tama at siguradong aasenso ka. Kung ready ka nang iwasan ang maling advice, comment mo lang, I choose God's way. Like, share at subscribe. God bless us all.